Ayun, Brad Gilby, hello, kumusta? Ito, ayos lang, bro. Kamusta? Kumusta ang Um, bakasyon? wala na akong balita sa'yo, ah. Ha? Wala na akong balita sa'yo. Wala na ba? Iba tayo ng oras, yung nasa Pinas ako, eh. Kumusta ang bakasyon? Ayos naman. Kumakain din ako, no? Breakfast din ako dito. Wala ba akong camera? Wala pa hindi pa umaano yung ano mo eh, joining pa lang, pero narinig ka na, wala pang video. Oo. Oh, nakikita mo ako? Oo, kita na kita. Kasi nag-stop yung ano, ewan ko pagka ay join ng video, nag nag-stop ka. Pero pag after, diba, Sabi ka. Sabi. Shopee? Yan. Shopee pa ba? Di na. Ayun. Kamusta yung ano? Nakita ko yung mga ano niya, mga picture niyo ng mga exiters sa Pilipinas. Sa'yo naman, bitin eh. Putol-putol pa ba ako? Hindi, okay na. Hmm. Okay na, diretso na. Ayun. Ilang araw ba kayo nagbakasyon sa Pinas? Ano lang, 3 weeks lang. Oo. Ano, mahaba-haba na rin yun. Inaabangan na kayo ni ano ni Sis Popot. Kailan daw kayo papasyal sa Amsterdam? Pag nakatawid ka na ba? Saan ba ako tatawid? Wala akong alam diyan ah. Akala ko nga nakatawid ka na eh. Saan ba tatawid? Sa Pilipinas? Hindi. Dito sa Europe. Nasa Europe ako ah. Natuloy ba yung plano natin? Lila Mari. Ano ba yun? Yun yung tinatanong ko sa'yo na yun yung sinasabi ko sa'yo kung nakatawid ka na. Ah, mamaya, bubulong ko sa'yo. Kasi yung huling nakita kita sa live eh. Nasa hotel ka ba lang? Oo. Kaya inisip ko, sabi ko nakatawid na yata ito ah. Iligaw lang natin sila. Ilagay muna natin sila. Meron akong kausap kagabi, Bagil. Oo. Ay kanina madaling araw. Actually, isang linggo na inintay nung kapatid yung ano eh, siya yung nag-set ng schedule eh. Hmm. Sige po, sabi ko anytime po, gigising ako, basta nag-ring yung phone ko. Gigising po ako, sabi ko. Ngayon, kinuwento niya, alam mo bro, sabi niyang ganyan, devoted ako sa iglesia sa pag-aakala ko na ito talaga yung totoong iglesia. Marami akong tinulong. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko po, sabi niyang ganyan. Na parang natauhan lang po ako recently dahil nagano po ako, sabi niyang ganyan. Na magdo-donate daw siya ng 200 square meter na lupa na para pagtayuan ng lokal. Ngayon, nung nakita ng mga KNP, dumalaw daw doon sila Mel Magdaraog, si Robert Naboa, Josel Malyari, si Bradley Tukison. Chewing ko kasi si Bradley Tukison eh. Hmm. Ngayon, nagustuhan niya tayong kasi strategic location yung lupa nung kapatid. Alam mo ba, sabi nung kapatid, 200 square meter lang gusto nila 1,000 square meter na ang i-donate ko. Hindi ba garapal yung mga ganong tao? Nagdo-donate na nga yung parang yung ginagawa nila dyan, di ba? Yung pati yung mga insurances ng mga kapatid, pinakikialaman nila.
Tama. Saka ginawa din nila dito yan. Bawat bansa mapuntahan nila, sasabihin nila, nagustuhan ni Kuya dito sa Canada, hanap tayo ng property. Eh ano naman ngayon, kung nagustuhan ni Kuya, di bumili sila sa pera nila. Ba't yung pera ng mga kapatid yung... Alam mo na. Diba? Eh ngayon, namumblema sila dahil nung nakaraan nga, nag-message sa akin na yung dahil ilang buwan na daw hindi nakakapagpasahod ang sentral sa mga empleyado at mga volunteers. 3 buwan yata. Bakit? Malaki ba utang nila sa pinagkakautangan nila ng iglesia? Wala daw pera na umakyat sa national. Paano walang perang umakyat sa national? Wala namang pinagkakagastusan na broadcast. Not unlike nung buhay yung matanda. Ngayon, puro pasok yung walang lumalabas sa National Treasury ng iglesia. Ang mga projects ang mga activities gawain sa mga lokal, mga division distrito, ang nagpapaluwal din naman ng mga ang mga kapatid sa lokal, mga division na distrito. Kumakain din ako kaya hindi ako makapagsalita masyado. Anong ulam mo? Meron ako ditong ground beef, may chicken breast, may itlog. Yun, celery. Wow. Pang recover. Sarap pa. Walang kanin? Wala. Kulang yung namin, yung oras namin, nag-get together kami dyan nila. Brad Ronnie, Sis Rona. Ganda yung usapan namin maganda yung plano Maganda yung plano. Kaya lang, siyempre, hindi ko nasabihin yun, di ba? Siyempre. Alam mo naman, maraming spoiler. Tapos, kami ni Coach Emil Domingo. Di ba? Nakita ko nandiyan si Coach Emil Oo. Binisita ko siya dun sa sa gym. Sabi ni Brother Mark Okinson, shout out to everyone, special mention sa mga tiktik na delulu. Maraming baligtad na sila ngayon, Brad Gilby. Tayo Okay. na ngayon ang tinitiktikan nila. Totoo. Kasi yung mga yung mga post ko doon sa story ko, puro non-follow sa akin, yung mga nag-block sa akin Nagsisin dun sa mga story ko. Nag-i-stalk sila Para naman mga tanga, mga siraulo. Paano? Nag-aantay sila kung ano na nangyayari sa amin nung nag-exit kami, di ba? Ngayon, napatunayan naman nilang wala nangyayari sa amin. Actually, sa inyo, meron lang kayong dyan, may tanong kayo sa sarili nyo, sa assessment ko lang Siyempre, tatanungin niyo yung sarili nyo. Ang tagal na nito nag-exit, wala naman nangyayaring masama. Di ba? Correct. Tapos maalwan na kami sa mga pagkakatipon na ganyan, hindi na kami committed dyan sa mga pagkatapos ng trabaho, takbo dyan. Di ba? Wala naman Nawala na sasabihin. sa atin, Brad Gilby, nawala na sa pagkatao natin yung ininstill nila na pananakot na
pagka hindi ka dumalo, nagkakasala ka ng kasalanang walang kapatawaran. Di totoo yun. Kasi nagpa-pile up yung kasalanan mo. Dapat tulong ng Diyos, okay naman kami. Nakabalik kami ng safe dito sa Canada. Siyempre, nananalangin din kami, di ba? Oo. Ang dami naming travel dyan sa Philippines. Ilang beses kami nag-aeroplano dahil pumunta. Siyempre, namasyal din kami dyan sa mga pasyalan dyan. Diba? Nag-Boracay kami. Ilang beses kami nag-travel, nag-aeroplano kami. Awat tulong ng Diyos, wala naman nangyari sa amin eh. Siyempre, nasamahan natin ng panalangin, di ba? Ayun, pagdating ko rito, nagpo-post ako ng mga activities ko. Ang daming tumitingin. Yung asawa ko, nagpo-post din. Yung mga panatiko na nag-unfriend sa kanya, panayan tingin. Kasi nakita nila, okay naman eh. Wala naman nangyaring masama sa amin eh. Diba? Anong ginagawa niyo dyan? Nakakalungkot lang yung yung mga kapatid sa bagay. Totoo yun at tama yung sinabi mo kanina na nagmamasid lang yung mga kapatid na yan at meron na silang mga tanong. Siguro Oo. nahihiya lang sila Mhm. na magtanong, kumusta ba kayo? Kasi brainwash sila eh. Dahil doon sa sinasabi, kagaya nung kamakailan lang, last week lang yata, biro mo sabi ni Daniel Rason kampun daw tayo ni Satanas, mga Exeter. Dapat, kung ako nandyan pa, mag-iisip-isip ako ng gano'n. Kasi, may mga mahal na ko sa buhay na umexit, halimbawa. Halimbawa, nandyan ako, no? Panatiko pa ako. Tapos may mga kaibigan akong kakilala ko umexit, mga mahal ko sa buhay na umexit. Sasabihan ng gano'n, masasaktan ako, mag-iisip na ako niyan. Diba? Tama. Kagaya no, nakasama ko ng matagal-tagal din yung mga taga Macau dito, diyan sa Pilipinas. Wala kaming pinag-usapan tungkol sa religion. Nire-respect nila yung pag-exit namin mag-asawa. Kasi ayaw namin pag-awayan, ayaw namin pagtaluhan. Ang purpose ng pagkikita namin, magkakamustahan kami. Diba? Kasi matagal kami hindi nagkita-kita. Wala kaming pag-uusapan na ba't kayo umexit, pinangaralan, kumbaga hindi naman kami pinangaralan ng mga nandyan pa sa iglesia na kasama namin. May ang nakakalungkot pa, nakakalungkot. Diba, nung magkasama tayo dati noong 2022, magkakasama tayo dyan sa Central. Oo. Tapos, nandun tayo sa old convention. Oo. Kung natatandaan mo, hinahanap ko sa'yo yung, asan na yung mga dialysis machine dito. Oo. Diba? Tapos ngayon, diba, dinadialysis yung, yung ko. Oo. Yung kwento niya, hindi nga rin siya matulungan ng lokal. Tapos, nag-post siya na mga nakapila siya sa munisipyo, sa politician, para subukin yung lokal at yung manggagawa. Kung talagang tutulungan siya, o sasabihan na, uy kapatid, huwag kang pumila dyan para sa akin kung ako ang manggagawa. Huwag kang pumila dyan, parang minamaliit mo yung iglesia natin na hindi ka tinutulungan. Dapat gano'n ang mindset ko, di ba? Kukunin ko yung kapatid, tutulungan kita. Hindi raw eh. Pinapila pa siya sa PCSO at sa DSWD. Sabi ko, akala ko ilang tao lang ang mga nasabihan niyan sa Pilipinas, isa ka rin pala. Sabi ko, oo. Sabi ko, maiyak-iyak ako dun sa kinikwento sa akin nung kapatid. Sabi ko, walang yan, no? Sabi niya sa akin, no? Nung nasa Macau kami, pagdating sa tulungan, talagang ubusan kami yan. Kasama sila Peter Parker, di ba? Ubusan kami, sabi nung in-law ko. Sabi niya. Tapos, pinapollow up kami. Malakas silang mag-follow up. Ngayon, ako naman ang may kailangan. Parang taipusa na siya, ganun. Wala na siya. Totoo. Santabing lang. Totoo. Mga kapatid, yung po mga sinasabi po namin na ito,
ito po yung mga realidad. Dahil yung pong in-law, yung brother-in-law po ni Brother Gilby Arandela, nakasama ko po siya sa Macau. Group servant po siya. Naku, Brad Gilby, Hmm. isa yung brother-in-law mo sa malakas tumulong when it comes to financial matters. Ngayon, kaya nga nung minsan kailangan niya ng oxygen, hindi ko na nga nakuha yung oxygen sa kanya, nandiyan pa sa kanila, di ba? Nandun pa, nung pumunta ako, sabi nga niya sa akin ginamit yan ni Bess, tapos ginamit ng tatay mo, tapos ginamit ng asawa niya. Pasa-pasa na yun, yung oxygen tank na yun Kaya, biro mo, pagka kailangan kanila, good shot ka sa kanila, mabango ka sa kanila, pero pagka kagaya niyan, paano pa makakapagtrabaho yung kapatid na yon? Siyempre, dinadialysis na siya. Hindi na siya asset, liability na siya. Ayan, ipinaparamdam sa kanya na liability siya. Biruin nyo, paano ninyo maisa sa buhay yung iniaaral ninyo na pag-ibig? Nasaan yung pag-ibig ninyo? Pag-ibig ba yun sa kapatid? Hindi ba sabi sa Biblia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kasambahay ninyo ito sa pananampalataya. Kasama namin yan na nagpapagal, nagpupuyat. Membro ng ADPRO Siya nga yung chief ng ADPRO sa Macau Nagpupuyat lagi. Wala nang araw. Kaya nga siguro napabayaan niya yung kalusugan niya. Dahil wala nang panahon para magluto pa ng masustansyang pagkain. Ang lulutuin na lang, mi goreng, pansit canton. Kaya yun nga sabi niya sa akin, puro instant siya doon. Sabi niya nung time na magkakasama tayo, nagkikwento siya, puro instant kami dito. Kasi makwento ko lang mga kapatid, kaya naman na dialysis na ano siya, na tawag dito, nalaman na may sakit siya, kidney failure. Nung nagkita-kita tayo noong 2022, Brad JR, sineset up ko na siya na isama dito sa Canada. Kasi nabiyudo siya di ba? Nabiyudo siya, alam ko, kaya niyang tustusan yung pagpunta dito sa Canada. Kasi syempre, nung umalis siya dyan sa Macau, yung position niya dun sa hotel, alam ko mayroon naman siya nakuhang pera kahit papaano. So, inano ko siya, sabi ko, first thing first, magpa-medical ka. Yun ang dito, importante dito. Kailangan clear yung mo. So yun, nung pinamedical siya dyan, suspicious pa lang. Pinapunta ka nga sa kapatid kapatid na doktor Tapos yung ng kapatid na doktor, medyo suspicious yung mo, yung condition mo, may bacteria ka, something like that. Ganyan. Tapos, nirefer siya sa specialista. Doon na nakita na meron siyang kidney failure. Tapos yun nga, yung kwento niya na, syempre, i-assess siya, ba't saan nakuha yan, etc. Yan, yung mga pagpupuyat dyan, tapos, syempre, nakadagdag din nung namatay yung asawa niya, kasama yung stress, di ba? Yun. Yun yung mga, yung mga nangyari sa kanya dyan na, pero, actually, ayaw niya nga sabihin sa akin when it comes to doon sa tulungan, tungkol doon sa tulungan. Kaya lang naman niya nasabi kasi nga, nung naglalabas na siya ng, nagve-vent out na siya na, nung time na nasa Macau kami, ganito. Tapos ngayon, kailangan ko, patatakbuhin ako sa PCSO. Ngayon, nag-post ako sa social media na nakapila ako sa mga politician para madagdagan yung pang-dialysis ko. Hindi man lang ako ng mga kapatid, nasisin ng mga manggagawa na yung mga post niya, ganun. Wala silang pakialam. Diba? Naku, kaya alam nyo po mga kapatid, akala nyo sa mga ordinaryong miyembro lang yan, pati po sa miyembro, yung mga kasambahay ni Daniel Rason, yung pagka nagkakasakit yung mga pamilya namin, sabi nila,
maswerte kayo. Pagka nagkasakit yung ano nyo, tutulungan namin kayo. Nasaan kayo ngayon? 'Di ba ilan na yung nagkasakit na namatay na nga yung ibang family member ng mga kasambahay ninyo. Kanino ninyo pinapalapit? Ayan, sa PCSO, sa DSWD. Akala ko ba bawal tayo na tumaya ng loto at saka bawal tayo ng sweepstake at casino? Bakit yung pera na galing sa sugal, yun din yung hindi ba ka ipokrituhan yun? Yung ano nga lang eh. Yung baby lang ni Brad Emil Domingo, di ba? Di ba, alam mo rin yung story niya, di ba? Ayan. After nilang manghingi ng konting tulong para doon sa bata, sa baby. 3 months old yun, ha? 3 months old. Ako, na-recall ko na lang na nagkwentuhan kami kasi yung unang GC natin, ang haba nung sinabi ni Sis Morena doon eh. Tapos nakita kami ni Brad Emil, kinuwento niya sa akin. Sabi ko, oo nga bro, na-recall ko nga yan yung message ni Sis Morena tungkol dyan. Tapos, nung humihingi sila ng tulong, hindi man lang sila matulungan ni Nabales. Bukan mo, kinabukasan nagbigay ng 1,000,000 sa pulis. Tapos pumanaw yung baby. Sino ba naman hindi ang sasama ang loob yan? Kaya mananagot ang mga to. Malaking pananagutan nila sa Diyos. Biruin mo, Mari, kamusta? Kamusta na si Mari? Kakapasok mo lang ba? nandiyan ako, Bawal ang cellphone sa mga pagkakatipon dito sa Canada. Bawal. bawal ng natatakot sila na papraning dahil maraming nagsusumbong sa atin. Mm-hmm. Ay, ako lang nung nandun ako sa Pinas merong pagkakatipon na nandun din ako. Nakikisum ako doon, nandun ako. Nakikipagkatipon sila Di nakisit in ako doon. Naririnig namin kung ano yung sinasabi ni Daniel na sabi ko kakaiba to parang doon sa paksa niya na pag nandiyan ka sa loob wala nang hatol sa'yo. Parang ganun yung pinakaano niya. Sabi ko, kakaiba to Sabi ko, kakaiba yung nito. Pang baano talaga. Kaya nga, kaya lumalaki yung ulo ng mga miyembro na panatiko dahil kaya nga sila nagtatanggol ng ganyan Biruin mo, sasabihin na sa demonyo tayo. Kanino sila kumukuha ng lakas sa loob na sabihin sa atin yon? Doon sa puno nilang gago, isang dakot na gago. Biruin mo, sasabihan mo ng kampo ni Satanas yung mga nagsisipag-exit. Samantalang sila nagbababuyan. Ngayon, sinasabi natin ito, paninira ba ito? Merong tangang nagsasalita dyan na paninira daw yung napakatanga. Kilala mo yun. Dapat yung tutulungan ni Mari na maging Canadian citizen. Napakatanga. Alam ko naman yun Hindi naman siya talaga hindi naman talaga siya makakapasok dito. Alam ko ano si status niya. Tinutulungan ko na nga siya Ayan, pati tuloy yung mga gustong tumulong sa kanya na wala ng gana. Ayun. Kahapon tawad-tawa ako dun sa kapatid na taga Macau din. Oo, yung Bisaya si Si Angie. Mm-hmm. Haliparot. Haliparot, babaeng mababa ang lipad. Grabe, matindi.
Paano ba naman? Kasi matindi talaga sa mga lokal, mga kapatid. Aminin po natin yung yung totoo na huwag tayo magpaka-plastic. Talagang sabi natin, yung mga manang ng simbahan, chismoso. Mas chismoso yung mga nasa lokal ng MCGI. Naku, buhay ng may buhay pinag-uusapan. Totoo yan. Biruin mo, Yung, sabi nung isa, okay lang yan. Kasi pareho silang may asawa eh. Okay lang yan. Si biruin mo, may asawa din. Pareho may asawa. Nilalandi ni si Sabing gano'n nung isa. Si nga, nalaman ko, kinukwento niya. Daw sila, nagtamblingan daw sila. At kaya ako nalaman yung maliit yung kargada nung isa. Sabing ganyan. Ay, kaya nakapangalo niya ngayon itong kapatid. Ayan, nag-exit na rin yon yung lalaki, awa ng Diyos, pati yung totoo niyang asawa. hindi lang diyan naman sa Macau nangyayari yan. Kahit sa ang lokal, dito may mga ganyang pangyayari din eh. Kaya lang, hindi naman nare-report. Minsan, sinesettle na lang dito sa lokal. Wag ka nang lalayo, wag ka nang lumayo sa mga lokal-lokal, sa mismong royal family. Biruin mo, yung mga kapatid nga lang ni mga kapatid nga lang ni Arlene Rason iba-iba tatay ng mga anak. Tapos pagka ordinaryong membro, tiwalag ka agad. Para bagang napakasama ng ginawa ng kapatid. Tingnan ninyo mga kapatid, meron akong pinost na pasalamat. Ilang hakbang lang yung pagkakatipon diyan sa chapel nila. Nandun lang sa bahay yung magulang ni Daniel Rason. Samantalang yung mga kapatid na matatanda, ayun, naka-wheelchair. Nagtitiis doon. Dati, patayo-tayo ka pa doon sa gilid nila, di ba? Pag dumadalo yun, di ba? Nakabantay ka pa ron eh. Habang nakaupo sila, nandun ka nakagwardya sa gilid nila eh. Nakagwardya. Parang papasok para saksakin sila. Ganun ako kadilulo dati. Ganun ako kapanatiko. Kasi nung time na nagkaroon ng palakulan, nandun ako eh. Katapat lang namin yung eto yung tindahan ni nung nanay ni Daniel Rason. Ayun, nandun lang sa tapat yung yung insidente ng palakulan. Pinagbawalan nga lahat ng mga na pumunta doon. Ako hindi naman nila pwedeng pagbawalan. Siyempre, alam mo naman, malakas tayo. Nakita ko, nakakapangilo talaga. Tapos, nanalangin nga ako noon. Nasa likuran ng paa ko yung yung pintuan eh. Ganun ko sila kamahal. Kahit na minamaltrato nila ako. Ngayon, sasabihin ninyo na tanga ka din. Ganun po talaga ang nagmamahal eh. Oo. Tanga talaga yung nagmamahal. Nabubulag. Oo. Ayun. Nakita ko kanina, nandito si Angie eh. Ay, nandito, meron taga-Australia. Nakita ko rin, nandito si Sis Elizabeth Caballo. At saka si Sis Fatima Roas Matyong. Si Sis Fatima Roas Matyong, taga Dubai. Nakasama ko siya sa Vietnam nung nag-exit sila. Nag-exit na from Dubai. Nag-exit sila papuntang pa sila exiter noon sa FCGI. 'Di ba Sis Fatima? Ayun yung kwento niyan. Kaya kilala ko si Sis Fatima Roas Matyong. At magkakasama kami sa lokal noon nakatira sa Vietnam.
Shout out sa mga shout out mo, Brad Gilby, yung mga kapatid natin na mga silent exiter at saka closets diyan sa Australia. Nakita ko meron taga Australia. Ay, shout out sa inyo lahat mga kapatid. Mag-exit na kayo. Yung mga closet dyan, mag-exit na kayo. Oh. Tapangan nyo na. Mga kapatid, para rin po sa inyo ang pag-exit ninyo habang hindi pa po nauubos sa mga resources ninyo, habang merong panahon pa na natitira para i-enjoy nyo po ang buhay. Tingnan nyo po ang nangyari doon sa kina Nanang Laon. Gustuhin man nilang mag-exit, laon na sila eh. Mm. Maski nga yung mga ex-man, tinitignan ko rin eh. Sabi ko, kaya sila umanib dyan kasi yung nakita nila yung aral ni Bes, di ba? Mm. Oo. Yun, Parang may pang... yung kay Brad Cesar Adamos. Di ba niya si Manalo? Pag hindi mo in-entertain yung hamon na debate sa'yo ni Brad Eli, aanib na ako. O ngayon, Brad Cesar Adamos, nasa na yung nasa na yung paninindigan mo dati? 'Di ba kaya ka nga naanib handog ka diyan sa Iglesia ni Cristo. Ngayon mo makikita yung talagang kulay ng MCGI Brad Cesar Adamos. Pagka nag-exit ka, sisiraan ka nila. Sisirain nila ang pagkatao mo. Noong bang nag-exit ka diyan sa Iglesia ni Cristo, siniraan ba, Brad Cesar, ang pagkatao mo? Hamunin mo rin si Daniel Rason. Brad Cesar Adamos, pagka hindi niya tinugon yung hamon na debate ni Badong, aalis na ako dyan. Sabihin mo, sasabihin lang sa'yo ni Daniel Rason, di umalis ka. Sabi nga ni Daniel Rason, di ba? Kahit sino ka pa. Yun ang banta niya. Kahit sino ka pa. Kaya usap nga kami ni Ace eh. Sabi ko kay Ace eh, naawa ako sa'yo. Kasi hindi ka nakaligtas eh. Sa character assassination. wala namang maliligtas. Kaya nga dun sa kapatid na kausap ko, brother, ihanda nyo na po yung sarili po ninyo sa gagawin nilang kasinungalingan para sirain po ang inyong pagkatao. Ihanda nyo na po, sabi kong ganyan. Pero tandaan po ninyo, para magkaroon po kayo ng consolation sa kalooban. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Ang Panginoon po natin, mga kapatid, na si Hesukristo, inusig po siya hanggang sa kamatayan sa krus. Granting, merong naipapatay sa atin, mga kapatid. Yun po ba ay mga ngaulugan ng kanilang tagumpay? Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, inihintay ko na nga lang na maipapatay nila ako. The point na naipapatay nila ako, naku mga kapatid, mas marami pong mabubuksan ng kaisipan. Maniwala po kayo sa akin, pagka po naipapatay nila si Badong, o kaya naipakulong nila si Badong, mas maraming mabubuksan ng kaisipan ng mga kapatid. Brad Josel, alam mo yan. Alam mo yan. Magiging kasangkapan ka ba? Hanggang kailan mo titiisin na maging kasangkapan ka ng kalikuan? Brad Josel Malyari, unless otherwise, na kabilang ka sa mga promotor ng kalikuan, Brad Josel Malyari. Mahirap yan. Naku, dadalin mo ang buong sambahayan mo sa impyerno, Brad Josel. Maniwala ka sa akin. Ate Ranza, alam mo yung, naku naman Ate Ranza, ikaw nga nagsasabi, di ba? Na pagka nagkaroon pa ng fourth wave, magsasalita ka na, hindi na kayo dadalo. Nasa na? Nasa na yung sinasabi mo ngayon? Alam nyo naman na ginagago na lang kayo ni Daniel Rason. Kaya nakikipagplastika na lang kayo kay di ba? Kay impactang nanay mother ni Daniel Rason. Ngayon, sinasabi namin ito. Naninira ba kami? Hindi paninira kailanman ang pagsasabi ng totoo. Yung mga nagsasabing naninira, mga tanga yun. Experience namin yan. Experience namin.
Talagang may mga nakausap din ako sa Pilipinas na hanggang ngayon, nandiyan pa sa loob, yan ang sinasabi nila na na-experience nila, hindi sila matulungan ng MCGI. Pinapapila sila sa PCSO. Parang sabi nga sa akin, di ba? Inano lang ako eh. Nirefer lang nila ako eh. Humihingi ako ng tulong, nirefer lang nila ako. Punta ka dito, punta ka dyan. Di ba? Ganyan talaga. Hindi kagaya nung nandyan pa ako, pagka may lumapit sa aking kapatid na ano, na merong kailangan ng tulong, kakalampagin ko talaga kakalampagin ko talaga yung si Slea Solis. Ate, sabi ko kailangan ng tulong ng kapatid. Kasi yun yung natutunan ko eh. Sinong magmamalasakit sa kapatid? Sabi nila, magsigawa tayong mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambay sa pananampalataya. Biruin mo, yung mga pulisan na hindi mo naman kasambay sa pananampalataya, na merong napakalaking Budget. Nagbibigay kayo ng milyon-milyon. Samantalang sa mga kapatid na pinakinabangan nyo na maraming panahon na ubos lahat ng resources nila, nagkasakit-sakit dahil sa kakapuyat sa mga leching mga gawain na yan, nagkasakit ngayon, kailangan nila ng tulong, palalapitin nyo kung saan-saan na parang pulubi na nagmamakaawa. Mhm. Actually, yung binibigay nila sa police na milyon, sa laki ng budget ng PNP, parang tinga lang sa kanila yan eh. Parang tinga lang sa kanila. Para, syempre, alam mo naman ang totoong layon kung bakit ipapublicity na bigyan yung mga pulis, di ba? Alam naman natin ang layon eh. So, sis Popot, umakyat ka nga, maghuhugas muna ako ng plato. O bakit Nandito na ako sa Canada. Sabi niya sa akin eh, nandito na ako sa Canada. Oh, si Sis Popot, nakita ko nandyan siya eh. Kaya lang, hindi ko siya makita dito sa mga punta sana ako ng Apalit eh, kaso baka nakasalang yung ulo ko ron eh. Oo, Alam lalo mo na. na. Pa namang umakit sa mga live ni Badong. So, nakamonitor kasi itong Facebook account ni Badong. Oo, kasi 'di ba normally pagka umuwi kami, nung nandiyan pa ako, lagi kaming dinadala sa Apalit Mhm. ng mga in-law ko. Eh, this time hindi kami nadala. Hindi kami nadala sa Apalit. At saka mga kapatid, ganito po kung gusto nyo pong manatili po dyan, manatili po kayo. Mas maganda, yung mismong experience po ninyo ang magtulak sa inyo para umalis. Mas maganda po yun mga kapatid. Huwag po kayong maniniwala sa amin. Kagabi nga, madaling araw na tumawag yung kapatid sa akin eh. Nakita niya siguro na lumulungay-ngay na ako. Badong, gusto pa kitang makausap, sabi niya ganyan. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Pwede ba kitang tawagan sa susunod na pagkakataon? Sige lang po, pagka po nag-return call po ako, ibig sabihin, pwede po. Pagka po nag-miss call kayo na wala po akong return call, ibig sabihin busy po ako, sabi kong ganyan. Ang tagal namin magkausap ng kapatid. Talagang nakalungay-ngay na ako, salita pa siya ng salita. Pakitin mo si Sis Popot. Hindi ko nga makita kung Diyan siya eh. gusto ko Invite mo. pagkatin si Sis Fatima Ross Machong, pwede ba kaya ito? Sis Fatima, Sige. pwede ka ba? Taga Dubai ito eh. Maganda kung mausap naman tayo from Middle East. Tama, para makapaghugas na ako ng plato. Oo. May kasama ka naman, di ba? Ayun. Adding si Sis Fatima, if you may, kung po pwede ka, please, with your permission and with your kind indulgence. Mukhang nasa work siya. Nag-decline siya ng Ito kayang si Michael Luna. Tapos na ba ang pasalamat ninyo, Michael Luna? Bakit nandyan ka na? Wala pa, maaga pa. Maaga pa ba? Maaga pa na. Normally, natatapos dito mga 9:30, 8:30 pa lang eh.
Mali Oo. ba na lang kung binawasan na nila yung program? Kasi alam ko wala na rin yung Philippine Loop, di ba? Tinanggal na nila yung Philippine Loop. Wala na ba? Alam ko merong another batch na Philippine Loop. Oo, okay. Tapos na kasi yung unang Philippine Loop. Mm, Tingnan ninyo ha, mga kapatid, nasaan yung makabagong perspektibo ng ay naku talagang itong si Daniel Rason napakabobo. Pero mo hindi siya nangangaral, ang ginagawa niya game show. Ano mm. klase nangangaral ka? Eto pa mga kapatid, noong nasa Brazil po kami, every time na mayroon pong celebration, halimbawa birthday ng mga anak-anak doon, sabat ng kung sino-sino doon, nagpapabingo po sila. Nagpapabingo po si si Bradelli, si Soriano. Ang taga bola ng nung bingo si Sani Catan sa letrang B. 'Yun. Marunong na magbola ng bingo si Sani Catan. Kaya yung mga papremyo nun, iPhone, tapos $500. Siyempre kami Okay. natutuwa kami. Wala namang hindi naman siya wala naman taya-taya. Pero sabi ni walang walang magbibideo So doon pa makikita mo na bakit ayaw niyong ipabidyo. Itong mga na to talagang ubod ng kaplastikan. Kaya siguro nagka-cancer itong hinayupak na sanikatan na to. Biro mo paano hindi ka magka-cancer magkatapos mong pagsawaan yung babae, hindi mo pinakasalan. Tapos umiiyak siya sinabi mo, umalis ka na dito. Hindi ba 'yan? Kademonyuhan? Saan ninyo nakuha yung natutunan yung kademonyuhan na yan? Sanikatan, baboy ka, Sanikatan. Baboy ka. Kamukha mo yung mga leader mo na mga baboy. Walang iya kang gago kang Sanikatan ka. Ayun, Brad Gilby. Bakit tayo na iba? Nandito si Wency kanina eh. O Anong oras ba kayo? sabi ni Wency Bound, pagka nagsalita na si Brad Ace, magsasalita na rin ako. Sabi niyang ganyan. O Brad Wency, nasaan ka? Ilabas mo na yung mga ilalabas mo, Brad Wency, yung nag-usap tayo dyan sa Pinas. Para mapakinabangan. Kasi mga kapatid, bakit pa tayo makikipagplastikan? Di po ba? Kaya nga tayo umalis dyan dahil sa di lang sa aral. Pati yung, sabi nga ni Rational Viewpoint, mga kapatid, iano nyo po yung yung page ni Rational Viewpoint. Ikalat nyo po yung mga article na ginagawa ni Rational Viewpoint. Sabi nga niya, anong sinasabi nilang personal attack? Kasama yung personahe ng nagsasalita. Paano ba? Hindi mo po pwedeng i-separate yung nagsasalita doon sa kanyang sinasalita. Naku naman mga kapatid, para naman tayong ginagago na lang. Ay, naku. Mahirap na lang magsalita. Basahin niyo na lang po yung article na ginawa ni Rational Viewpoint. Sabi nga Maganda ni yun. Ate Patricia, sabi niya ganyan, I am not in favor of personal attack. But, sabi niya ganyan, ngayon naiintindihan ko kung bakit nagpe-personal attack si Kuya JR Badong. He have all the right to do it. Biro mo, 20 years kang maigit na minamaltrato ng royal family, na kinikilala mong pamilya ng tagapagligtas mo.
Ay naku naman mga kapatid. Hindi nila alam ng mga behind the scene, behind this camera kung ano yung pinagdadaanan mo din dyan, eh, no? Di ba Brad Gilby, nung time na pinag-drive ko kayo, meron ba kayong narinig sa akin na sinisira ako yung royal family? Wala. Wala tayong usapang ganun. Wala. Pare-pares din tayong mga pare-pares tayong mga panatiko noon eh, nung time na yun eh. Kahit na nung panahon na first time kong magsumbong kay Soriano, dahil hindi ko na punong-puno na ako ng sobra. Sabi ko nga kay nag-usap kaming dalawa nun nung nanay ni Danya Rason. Naku, takot na takot at nanginginig. Sabi pa niya sa akin, pagka umalis ka, wala nang mag-aasikaso sa amin, wala nang lilingap sa amin. Humahagol. Sabi ko, Mami, hindi po totoo yan. Bigyan nyo lang po ng pagkakataon ng mga kapatid. Ang iniisip nyo po kasi palagi, pagka inaasikaso kayo, pakinabang lang. Wala naman po akong sahod. Sabi kong ganyan. Katunayan, pati yung pagpunta ko dito sa Brazil, pera ko. Galing sa sahod ko, inipon kong sahod dyan sa pagtatrabaho ko sa Macau. Oo, natandaan ko yung mahaba yung almost mula umaga hanggang madaling araw na kinabukasan magkakasama tayo. Wala naman tayong pinag-usapan ganyan eh. Di ba nga, sabi ko nga, doon na lang ako sa inyo matutulog. Hindi, sabi ko. Katabi lang ng Marikina yung labista eh. Natulog ako noon, hindi naman doon sa mansyon. Natulog ako doon sa clubhouse. Nagpark ako doon sa tapat ng clubhouse. Kasi magtataka sila pagka umuwi ako doon. Doon sa mansyon sa La Vista. Tingnan niyo po mga kapatid biruin mo, nangungupahan kayo ng mga lokal ninyo sa Kalumpit, Bulacan. Ang dami pong property ng pamilya Rason dyan sa Kalumpit, mga kapatid. Bakit kayo nangungupahan? Tapos itong kapatid na nagdo-donate ng 200 square meter na lupa para mapagtayuan ng lokal, komo nakita nila maganda yung yung location. Gusto nila, biruin mo, mag-donate ang kapatid sa pilitan 1,000 square meter. Hindi na ba kayo naawa nun? Tapos sasabihan nila, para kang si Ananias at si Sapiran yan. Sabi ko, brother, tandaan mo, si Ananias at si Sapira, sila yung nag-volunteer. Tapos yung ikinumit nila, hindi nila ibinigay fully. Ikaw, hindi ka, ang kinumit mo nga lang 200 square meter eh. Sila ang Ananias at Sapira. Sa kabaligtaran. Kaya tuwan-tuwa yung kapatid, Brad Badong, sabi niya, alam mo, natutuwa yung kalooban ko kasi yun yung, natatakot ako, baka Sabi ko, alisin nyo na po yung takot sa puso ninyo. Yung takot na yan, galing kay Satanas yan, sabi ko. Na ini-instill ni Danya Rason. Sabi pa nga, pupunta po dito si Kuya Daniel. Magugustuhan niya po itong property po ninyo. Oo, tama. Tama itong sinasabi ni si Sis Elizabeth Cabalo. Biro mo, napakarami nilang lupa, mga kapatid. Bakit nangungupahan lang ang mga kapatid sa kung saan-saan? Tapos kung tuyain ninyo yung mga iglesia ni Cristo, mas maayos pa yung iglesia ni Cristo sa pamumuno. Bakit? Hindi sila nangungupahan. Meron silang mga solidong mga bahay-sambahan. At saka yung mga bahay-sambahan nila magaganda, hindi kagaya ng mga lokal ng MCGI. Mapapanghi.
Bakit, bakit natin alam? Kasi galing tayo dyan. Mapapanghi naman talaga yung mga lokal natin. Ako. Kaya nga nung nasa lokal ako ng Macau, naku, lahat. Ultimo CR, naging maayos. Ayoko kasi ng magulo. Tanungin niyo yung mga kapatid sa ano, naging parang hotel ang lokal ng Macau. Ayan. Ayan mga kapatid. Mukhang busy na si Brad Brad Gilby. Mag-out muna ako, bro. Basta listening lang ako, ha? Sige, sige. Nag-ano lang ako, maglilipit lang ako dito mamaya. Lalabas kami ni sis kasi. Kuha ka iba. Pasamba ka nga iba. Sige, sige. Ayun, Brother Danilo Evangelista from where? Sige na, Hey, go mo, ilagay mo. Hello po, kapatid. Hello po bro, Mrs. po ako ni Brad Danilo Evangelista po. Ako po si Alice Evangelista po. Kumusta po kayo, kapatid? Awat tulong po ng Diyos, okay naman po kami. Katatapos lang namin manood ng Discerning Christian kay Brad CJ at kay Brad Is. Opo. Kailan po kayo na anib, na bautismuhan? Kami po is noong 2018, March 10. Aha. Pasensya na po kayo sa Tagalog ko kasi Bisaya po ako, brother. Okay lang po yan, okay. May katigasan, kahit may pressure cooker pa yung dila ko, hindi na po ito lalambot. Yung asawa ko, bat-bataan po siya. Opo. Kailan po kayo nag-exit at ano po ang reason? Bakit po kayo nag-exit? Naku po, brother, malalaman ito ng buong mundo, mayroon pa po akong mga kapatid sa loob. Okay po, sister. Sabi ko po, bro, may mga kapatid pa po ako sa loob. Ay, ganun po ba? Tudas po kami nito. Para po malaman po nila na yung katotohanan na dapat pong malaman. Hindi naman po tayo naninira, kagaya nga po na sinasabi ko. Kailanman na sinasabi natin ang totoo, wala pong paninira po doon. Kagaya, ay naku, mga kapatid, siguro naman narinig niyo yung sinabi noong pinakinggan nyo kanina na dito wala kami sinasabing mabaho ang paa. Naku, pangit po yun. Pangit yung ganung na sasabihin mo. Bakit? Sabi ko nga po sa inyo, merong konteksto yung sinasabi ko. Bakit ko sinabing mabaho yung paa ni Daniel Rason? Yung ba'y paninira? Kayo po ang magsabi, kapatid. Paninira po ba yon? Ina-highlight ko nga po yung kung gaano ko kamahal yung mangangaral ko. Nung sinabi kong kahit mabaho yung paa, paninira po ba yon? Naku, kaya ako, bahala po kayo. Kung gusto nyo pong makinig po doon sa pinakinggan po ninyo, bahala po kayo. Wala naman akong pinipilit. Basta ako, ang inaano ko po dito, mamulat po ang inyong mga mata na lumabas po tayo sa kulto, makukulto na naman po tayo, mga kapatid. Makukulto na naman po tayo. Lalo na, pilido pa lang kultong-kulto na. Ayun po, sabi nito, do you have any questions? Ayun po, kapatid. Meron pa palang pamilya itong itong mga mag-asawang kapatid sa loob ng iglesia. Pasensya na po kayo, hindi ko po alam na meron pa po pala kayong mga kamag-anak dyan. Nandiyan na rin naman po tayo. Di malaman po nila na ano ang reason bakit tayo nandito ngayon at ano ang reason bakit tayo pumasok. Ang reason bakit tayo pumasok dahil sa aral.
Ang reason bakit tayo lumalabas dahil din po sa aral. Kagaya niyan, kagaya ni Brad Cesar Adamos. Kaya naanib si Brad Cesar Adamos dahil hindi nakipagdebate si si KRD Manalo. RD ba o Eranio Manalo? Kung sino man yung Manalo na buhay na during that time. Ngayon, paano yan, Brad Cesar Adamos? Inahamon ko ng debate yung iyong puno. Sa bagay, ang naghahamon ng debate nun si Soriano. Eto ngayon, hindi naman yung leader nila ang naghahamon. Ang humahamon ngayon, dating miyembro at kasambahay nila mismo. Patunayan mo, Daniel Rason. Patunayan mo na kami ay kampo ni Satanas. Papatunayan ko, ikaw ang kampo ni Satanas. Daniel Rason. Ngayon, papayag po ba kayo mga kapatid na maniniwala kayo doon sa mga nagsasabi dyan, sasabihin pa chimay ka lang, ako, apo ako. Anong pakialam ko kung apo ka? Apo ka nga eh. 'Di ba? Apo ka nga eh, kaya ganyan yung ugali mo. 'Di ba? Huwag po tayo maging plastic mga kapatid. Umalis tayo sa kulto, magpapakulto po tayo uli ngayon. 'Di ba ilang beses niya nang sinabi, stop na ako. Bakit nandiyan pa rin nagsasalita? Naku mga kapatid, kaya nga, kayo na lang po ang bahala mga kapatid na ngayon, discerning Christian. Are you a discerning Christian? Kung discerning Christian kayo, hindi na kayo umalis na kay Daniel Rason. Mas mabuti pa na meron kayong mapapala dyan sa iglesia ni Daniel Rason kesa sa discerning Christian na yan. Biruin mo, sasabihin mong naninira? Anong paninirang sinasabi ko? Dito po mga kapatid, nadaanan ko lang kasi kanina merong nag-share eh. Dito po wala po kayo maririnig na paninira na hindi po namin sasabihin dito na may mabahong paa. Ay nako mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, alam ko yung stand ko. Alam ko na yung mga ganyang estilo. Kulto na naman po yan. Another kulto mga kapatid. Kaipokrituhan. Ayaw nyo ng bakit pa tayo umalis dyan sa sa iglesia ni Daniel Rason? Di sana hindi na tayo umalis. Doon na lang tayo, pare-pareho na lang tayo doon. Magtiis na lang tayo doon. Ngayon ko lang nga nabuksan ito eh. Matagal kong hindi pinapalagpas yung mga nakita ko kanina mismo na dito po wala pong paninira dito. Ay, naku naman. Wow. Sabi nga ni Sis Popot Manimbo, leche. Sabi nga ni Popot Manimbo, sabi nga ni Maring, anong kaipokrituhan yan? Naku mga kapatid, kung alam nyo lang, meron akong kinausap para tulungan sila. Dahil unstable yung kanilang dokumento kung saan man sila naroroon. Ayun, nawala ng gana yung kapatid na dapat tumulong. Sabi ni Brad Bong, kaya ako bro, di ko na pinapansin mga exiter na nagtuturo ng iba na parang DSR rin nagtuturo ng iba. Sabi natin, ayaw natin doon sa kay DSR dahil nagtuturo ng iba. Ano tayo ngayon? Nagtuturo din ng iba, tinatanggap naman natin mga kapatid. Mga kapatid, nakulto po tayo. Dapat mas maging matalino na po tayo, mga kapatid. Nakakalungkot lang, parang hindi po tayo natuto. Ngayon, kung gusto nyo pong laging nasa kulto, problema nyo po yun. Wala naman pong basta ako, masaya ako, nakastick ako dun sa aking dun sa direksyon ng battle ko. Ano ang direksyon ng battle ko? May paunawa sa mga kapatid. Mga kapatid, niloloko lang po tayo. Yan. Yung mga mag-asawang pinaghiwalay.
O mga kapatid, eto yung totoo. Nagkakabalikan yung mga mag-asawa, nagkakapatawaran, nagkakaroon ng reconciliation, yung mga relationship ng mga magpapamilyang nagkawatak-watak dahil sa paninira ni Danya Rason, sa maling aral ni Danya Rason. Ngayon, nasaan po tayo? Mas gugustuhin ko ng manatili doon sa iglesia ni Danya Rason kasi nandoon yung mga naging pamilya ko sa mahabang panahon. Kesa kung magpapakulto na naman ako, ay naku, mga kapatid, pasensya na lang dahil naano ko kasi kanina nadaanan ko walang ya ito sabi kong ganyan. Hindi tumitigil ito sabi ko. Kaya naku mga kapatid, pasensya ka na Brad Danilo Evangelista. Kung nakapagsalita ako ng gusto ko lang pong sabi nyo nga po, salamat sa Diyos Brad Badong dahil na nahimasmasan kami sa mga ini-expose po ninyo. Sana mahimasmasan din po kayo ngayon Brad Danilo Evangelista na kagaya po niyan, hindi po ba kayo napaplastikan doon sa nagsasalita na yon na sinasabing hindi po kami dito naninira, hindi po kami nagsasabi, wala po kayong maririnig dito na mabaho ang paa. Nako naman. Bahala na lang po kayo, basta ako. Sabi nga nung kapatid na kanina, Badbadong, sana makarinig din po kami ng aral. Sabi ko, magbasa po tayo ng Biblia, sabi kong ganyan. At hindi naman po aral ang makapagliligtas sa atin. Ang makapagliligtas po sa atin, sa araw ng paghukom, yung pong ating compassion. Sabi po ng Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa, lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Wala po kayong makikita, wala po kayong mababasa sa Biblia na ang ikaliligtas, yung aral. Ang ikaliligtas po natin, yung awa na ipakikita natin sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, hindi yung kaipokrituhan ng kung sino-sino. Mga kapatid, sabi ni Sister Liem Crucel, I only listen to J.R. Badong, DK, and Elios. Sabi ni Sister Liem Crucel. Sino ba itong si Sister Liem Crucel? I-research nyo kung sino itong si Sister Liem Crucel. Sabi ni Brother Tom Gabriel, hanggang ngayon at noon, ikaw ang topic. Iba na ang Pag sabi nga nung sino ba yung napakinggan ko, if you do not make your enemy angry, then you are not an effective opponent. You are not doing the right thing. Biro mo, pati hindi ko naman kaaway, nagagalit sa akin. Ganun ka-epektibo. Sino? Ako ba? Hindi. Yung katotohanan sinasabi po natin. Marami kasing kapag hindi naman marami. Merong mga allergic dyan na allergic kay Badong. Ewan ko ba, bakit sila inggit na inggit kay Badong? Sabi ni Brad Art, naging tester sila ng bumbilya. Sabi ni Brother Danilo Evangelista, okay lang po Brad. Sabi ni Sister Chris Reyes, tama po sa Bible. Tayo, wag pong kani-kanino makikinig na kulto na tayo. Wag nang pakukulto ulit. Brad Badong at Brad Elios at Brad DK lang. Wag naman po, hindi ko naman po inaano yung sarili po namin. Basta ako, mga kapatid, wag po nating aalisin sa atin pong pagkatao yung pagiging makatao. Mga kapatid, at the end of the day, doon po tayo susulitin. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Compassion is the key, mga kapatid. Compassion po ang susi po natin para makamit po natin yung kaligtasan na inihingi po natin. Mag-iingat po kayo mga kapatid
sa mga kulto in the making. Marami pong kulto in the making. Biruin mo, galit na galit sila sa ang daming merchandise ng MCGI, ganito ganyan. Eh sila din naman merong merchandise. Yun din namang ano nila merong kumikita. Mga kapatid, sabi ko nga po dun sa owner ng MCGI YouTube channel, brother, ipaano mo na, ipa-monetize mo na to compensate yung pagod mo, yung effort mo, etc. Brad Badong, stick po ako dun sa sinabi po ninyo. If kahit po ako ang owner, kayo naman po ang content, hindi ko po pagkakitaan yung content ninyo. Kaya saludo ako sa iyo, kapatid na Kise. Si kapatid na Kise ang owner nung MCGI YouTube channel. Sabi niya, hindi ko po gagawin 'yon. Brother, sabi niya sa akin. Sabi ni Brother Gilby Aramdela, mga insecure lang. Mga kagaya ko daw na mababaho ang bunganga, ang mga umaakyat lang kay Badong. Hindi daw respetadong tao. Yun na lang, tatawanan na lang natin sila. Hindi ka daw respetadong tao, Brad Gilby. Baka hindi nila alam kung anong pamumuhay meron ka dyan sa Canada. Itong mga nagsasalita pasulok-sulok. Sabi ni Brother Tom Gabriel, New Culto versus MCGI versus versus Badong. Ay nako. Sabi ni Sister Elizabeth Caballo, opo, hanapin natin ang makatao dahil katumbas yun ng makadiyos. Kasi makadiyos nga sila, di naman makatao. Hindi po totoo yun na sa inyo maraming gumagamit ng Biblia, mga kapatid. Baka pagka ginamit ko yung Biblia, kung galing at galing lang naman, kaya lang hindi po, ayoko na po mga kapatid. Ayoko na po ng ganun. Sabi ni Sis Liam Cruzel, mahirap talaga. Gwapo, Brad Badong. Dami galit. Ay, naku. Kaya nga maraming nagagalit si Liam Ay, pakyatin natin si Sis Ellie. Si Sis Liam. Pakyatin natin. Sis Liam, akyat po kayo. Tingnan natin kung kung stable yung connection ni Sis Liam Cruzel. Hello po, Sis Liam. Sis Ellie. Tingnan natin yung yung connection ni Sis Liam Cruzel. Ayun, si Sis Liam Cruzel. Ayan, adding na po kayo si Liam Cruzel. Opo, naku, Brother Roger Gonzales, may mga nagsulputang nangaral ngayon. Umalis tayo sa MCGI naku, napakaraming nagmamarunong ngayon ako. Nagpapastor-pastoran. Mas maraming maliligaw niyan, naku. Hindi nga naging district servant, hindi nga naging KNP. Ang kakapal ng pagmumukha. Madami ding nagtuturo ng mga exeter. Kaya dapat matalino po tayo. Opo, kaya nga abot-abot yung Adding po kayo, Sis Liam.
Yan, adding po kayo si sa Liam Cruzel. Ading, mukhang hindi stable ang ano. Mukhang nasa ano po kayo, sis Ellie. Mukhang nasa lugar po kayo na walang stable na connection or nakadata po kayo. Sabi ni Sis Elizabeth Caballo, never na po ako papasok sa grupo o mga sekta. Correct? Ako. Basta ako, mga kapatid, pagka merong nagtatanong na, actually kanina, merong nagano, sana po tuloy nyo po yung ginagawa po ninyo na pagba-Bible sharing. Sabi ko, stop na po ako dyan. Ayoko pong makapanligaw ng kapwa. Basta, maging mabuti na lang po tayong tao. Nakadata lang kasi ako, Bra JR. Nakadata lang po pala si Sis Liem. Mga kapatid, salamat po sa Diyos, Sis Liem. I appreciate the gesture of wanting to give a support para sa mga kapatid. Ayun. So, ayun po mga kapatid. At salamat po sa Diyos sa sabi ni DK Yusunay, follow po ako dyan na wag basta makijoin sa mga pagkakatipo nila na which is a form of cultoness din. Sabi ni Brother Tom Gabriel, wag na po pumasok sa bagong kulto, panibagong ubusan na naman yan. Basahin na lang po natin ang Biblia, basta mag-share na lang po tayo ng experience sa kulto. Sabi ni Brad Bong, daming pantas sa sarili ngayon, bro. Natuto lang ng Biblia nung nag-exit. Feeling magaling. Yun naman po para, sabi ko nga po, kung yun ang gusto nila, bahala po sila. Basta po ako, ang ano ko lang, mag-expose mga kapatid. Mag-expose. No more, no less. Wala po akong itatayong iglesia. Kung ano po yung mabuting alam natin sa puso natin na inilagay ng Diyos sa pagkatao natin, yun po ang gawin po natin mga kapatid. Sundin po natin ang sinasabi ng ating mga budhi. Tanungin po ninyo ang mga budhi po ninyo. O meron kayong gagawin, o tama ba to? Sabi ng budhi mo, o mali yan. Huwag po nating gawin, mga kapatid. Ganun lang po yun. Madali, mabilis. Hindi komplikado. Naka-data lang daw kasi si Liem. Mukhang naka-data lang daw si Sis Liem. Si naman, si Sis Popot, wala naman siya dito sa mga pwede kong invite. Ayun po mga kapatid. At siguro po mga kapatid, hanggang dyan lang po muna. Wala naman po tayong ibang ngayon. Basta be still mga kapatid. Kung meron po kaming maitutulong na payo, nandito lang po kami. Pera lang po kasi wala rin po akong pera mga kapatid. Sabi ni Brother Eric Caballo, ang daming artista na MCGI members ang nag-celebrate ng Christmas now. Nasa social media pa. Bakit hindi masuspindi sa aral daw? Tumingin yung aral tinitingnan.
suspendido mga yan. Pag ordinary member yan. Suspendido agad. May favoritism si DSR. Bonjing talaga. Oh, may favoritism talaga si DSR. Favorite niya yung yung alam nyo na, favorite niya, yung pag nakikita niya, kumukuti-kutitap yung kanyang mga mata. Nagbi-beautiful eyes. Ayun. Sige po mga kapatid, hanggang dyan lang po muna. Wala na po ba kayong gustong sabihin mga kapatid? Hanggang dyan lang po muna at maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid sa pagsuporta sa laban po na ito. Tandaan po ninyo, hindi ko po ito laban po nating lahat mga kapatid. At wag na po tayong magpapakulto mga kapatid. Marami po dyan, kulto in the making. Sobrang dami po mga kapatid. Maniwala po kayo, maging matalino po tayo mga kapatid. Marami pong kulto dyan. Ngayon, sabi ko nga doon sa kapatid na kausap ko, alam mo, mas gusto ko nga manatili na lang yung mga kapatid dyan kay Daniel Rason eh. Dahil, sabi nga nung mga kaibigan ko, okay lang, dumadalo kami. Hindi naman kami nag-aabuloy na. Kasi po, mas prone po kayo sa maraming kulto na napaglabas po ninyo, mga kapatid. Tapos, papasamain pa po kayo. So, better yet, magstay na lang po dyan. Magandang hapon, magandang gabi at magandang umaga sa inyong lahat.